Good morning po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po ay Friday. Pupunta po ako sa dagat. Dahil shoutout po sa inyo dyan. Lalakad po tayo para may masmasan. Kasi po kahapon, kwento ko lang po yung nangyari kahapon sa yung sa kontrata namin na pinabe-verify doon po sa Department of Migrant Workers, yung sa OWA. Maaga pa lang po umalis na kami. Tapos po yung papel po na binigay ng office, yun din po yung binigay sa mga kasama ko. Yung mga kasama ko nagbakasyon, tatlo yung kasama ko nagbakasyon, si Jeric, si Vic at si Manny. Tapos po yung isang nasa opisina na babae po na kasama namin, si Ate Flory. Yun din po yung ginamit nilang mga papel na kailangan ng migrant workers para sa verification ng kontrata. Yun din po yung dala namin kasi sila nakakaalam dahil nauna sila. Pagdating namin doon, dumating kami ng mga 9 o'clock. Yung opisina ng migrant workers na parang sardinas dahil napakasikip. Napakaraming tao, yung ibang tao nga nasa labas doon nagpi-fill up ng mga dapat fill upan. Grabe yung opisina, napakaliit. Naturingang nasa abroad, napakaliit ng opisina. Tapos, nung nasa loob na kami, inabot kami ng alas 12 sa Makatuwid. Mga 3 oras kami naghintay doon sa loob. Chinek nung nasa bago kasi bigyan ng number, checkin nung nasa pinto. Chinek nung mga Pilipino doon. Okay naman, wala naman sinabi sa mga dala naming papel. Nung malapit na kami sa counter number 2, doon po na kailangan pala nasa ayos yung mo, sabi nung ayusin mo yan yung pagkakasunod-sunod. Ayan, basahin mo dyan. Hindi, inayos ko na po. Tapos tiningnan niya uli, hindi pa niya ayos. Binalik uli sa akin yung papel. Ayun na niya, basahin mo yung pagkakasunod-sunod dyan. Ayan, yung number 1, number 2. Mga limang step bago mo yung pass yung kontrata, tapos passport, tapos yung mga ID, ikama. Yun lang po, saka yung sa opisina na yung ID ng employer namin. Yun lang po ang ayusin. Naku po, para bang malaking kaabalahan na sa mga tao ro na ayusin yung ganung papel. At sa amin pa inaasa talaga. At hindi pa kami tinuturuan, talagang basahin mo anya yan, nakasulat dyan. Nakasulat, English naman. Siyempre, kung mahina ka sa ang umintindi, mahirapan ka. Paano yung mga kasambahay na hindi ganong ang daming kasambahay doon. Naku, ano ba namang klaseng, sabi ko. Tapos sabi niya, hindi nung makita yung papel, hindi niya, ganito yung yung nasa bungad lang yung, kasi yung may tatak na ng pangalan, logo ng namin, company. Yung nasa bungad. Hindi niya ganito. Ito kailangan lahat daw ganun, kamukha nung nasa bungad na papel, yung may logo. Sabi ko, paano ma'am yung mga nauna sa amin? Nakabalik na po rito ngayon. At yan po ganun din po yung dinala nila. Kaya nga po yan ang binigay ng opisina sa amin Dahil yan po yung dala ng mga nauna sa amin. Isang company lang po kami, sabi ko. Hindi niya, yun na niya ang policy. Yun nga po ang policy, bakit po nakauwi yung mga kasama ko? Bakit po sila nakauwi? At ngayon nandito na po, nakabalik na. Yun ang sabi ko sa babae. Kaya nakaisungit-sungit na ko. Grabe. Pagka nahandong ka, iinit talaga dugo mo. Ako, umitang ulo ko dahil hindi na ako nag-almusal at nagmamadali kami para makarating kami ng maaga. Layo-layo pa ng lugar. Yung lugar namin dito sa Asisiya. Tapos doon ka pa pupunta sa Damam Road, sa Meraka. Buti ko may sarili kang sasakyan. Inatid kami ng opisina. Pag pauwi, siyempre mamamasahe ka patungong siyudad, patungong Ramania.
Nakipagtalo na ako hapon dahil sabi ko, bakit po yung mga kasama ko ma'am, yan lang din po ang dala. Dahil isang company lang po kami. Nakauwi na po sila at nakabalik na rito. Galing na po sa bakasyon. Ganyan lang din po ang dalang papel. Wala, pinagpipilitan ng Pilipina na nandun sa migrant worker na kailangan ganun daw lahat ng papel. Gano'n lang ba yung tatak na? Samantalang 25 years na po kami sa isang company. Ano pa ba yung kahigpitan nila na sinasabi na ayan na po, may pirma na po lahat. May logo, may stamp, may pirma ng employer namin. May ID yung employer namin. Kumpleto naman po. Grabe naman kaarte ka ako na itong mga... Tapos yung mga nauna sa amin mga kasama ko nakauwit. Nakabalik na rito Wala namang question yung mga papel nilang sinubmit. Pagdating sa akin, saka doon sa kasama ko hindi raw ganun. Kaya visit na visit po ako. Ewan ko ba sa mga tauhan ng gobyerno na yan. Dapat nilalagay nila, maglagay sila ng picture doon ganito yung papel. Ito yung dapat na may tatak ng opisina. Dapat ganun, nilalagyan nila ng picture. Hindi nakalagay doon. Yung nakasulat doon kung paano mo ayusin, kakamado mo nung para bang kahirap-hirap na trabaho yung magkamada. Sila nakakaalam nun. Dapat sila nang gumawa nun. Saka dapat malumanay silang magsalita. Sabi nila, kabayan, nandito, ganito niya gawin mo. Ganyan. Hindi para pasinghal kong Nako, grabe. Tingnan mo, basahin mo. Sabi basahin mo niya dyan. Ayusin mo. Number 1, number 2. So, grabe sila. Kaya mabibisit ka talaga. Grabe yung mga tauhan ng gobyerno dito sa Saudi Arabia. Grabe. Kaya bawal lang ron sa opisina nila, bawal lang cellphone, bawal mag-video, bawal mag-photo kasi makikita yung mga ginagawa nila ron. Kaya ayun lang po, inaano ko lang po yung hinanain ko. Dahil 25 years na po ako rito sa Saudi Arabia. Ngayon lang po nangyari yung gano'n na yung kontrata, chechekin. Tama yun. Dahil para malaman yung mga illegal at mga legal na pumapasok dito sa Saudi. Tama po yun. Pero yung sobrang higpit na wala sa lugar at yung pakikitungo sa mga OFW, yun po ang mali. Kasi tinitiis namin yung paghihirap pagtatrabaho rito. Pagdating mo sa ganong mga institusyon, mga opisinang ganon, sisigawan ka, bibisiting ka, na nakakasakit po ng ng loob. Tapos nagamit ng mga kasama ko, parehas naman kami ng isang company kami, yung mga kasama ko nakauwi. Pagdating sa amin hindi raw yan, hindi raw ganun. Kaya gumawa siya ng letter, nilagay niya sa ibabaw ng papel at pakita ko raw sa opisina. Bibigay ba naman ng opisina yung mali? Siyempre binigay sa amin yung tama, dahil yun ang mga binigay sa mga naunang umuwi. Hindi malaman kung nag-iinarte o ayaw magtrabaho ng mga nasa migrant worker. Yun lang po. Magandang umaga po sa inyo. Nalabas ko lang po yung sama ng loob ko kasi ako sa mga naawa ako sa sarili ko, naawa rin po ako sa mga nandoon sa migrant worker, mga nag-aayos yung mga papel nila. At yung lugar po napakasikip, grabe, parang sardinas. Ang liit ng mga nila, ang liit ng kwarto, ang liit ng opisina, yung mga tao nasa labas. Maliit yung nila. Hindi komportable talagang. Kaya mabibisit ka, maiinis ka, ewan ko. Andun lahat, bayaran ng yung sa OWA membership na andun. Tapos yung tapos makikita mo yung mga reaction nila, mga
naghaharutan, nagkwekwentuhan, ang dami-daming nakapila, ang dami-daming naghihintay. Ano ba namang klaseng, ay nako, ewan ko, maniwala kayo sa hindi, yun po ang naranasan ko. Kaya magandang umaga po sa inyo at happy Good Friday po sa inyo. Assalamualaikum. Pues, alhamdulillah. Taban. Taban? Aywa. Ina? Ina? Oh, 2 weeks. Aywa. Ano, good. Okay, syukran. Yun po ang masasabi ko, mga katopipits, mga kababayan ko dito sa Saudi Arabia. Kaya kung mahina pagtitis mo rito, huwag ka na mag-abroad. Dahil sa mga trabaho rito, mahirapan ka na. Pagdating pa sa mga ganyan, pauwi ka na, mabibisit ka pa. So mga tauhan ng gobyerno rito sa Saudi Arabia, mahirap na lang pong magsalita. Kayo na po ang mag-comment sa ibaba kung ano yung mga dapat gawin. Kung may mali ako, ano. Pero ewan ko, yun lang po ang ano ko, nasa loobing ko po. Salamat po sa inyo. Salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shout out po sa Pilipinas, sa mga kamag-anak ko. At sa mga followers ko po rito sa Saudi at sa buong mundo. Salamat po. Salamat po.